Akala namin normal lang na bata, maliit, mga 3 gulang, nakaupo sa puno ng mangga sa gilid ng palayan. "Sino yan?" tanong ni Dario. "Baka anak na Aling Cora," sagot ko. Pero kahit tirik ang araw, tila ba masyadong madilim ang anino sa ilalim ng puno at parang hindi gumagalaw ang bata. Sa loob ng 3 araw, lagi siyang nandun. Parehong posisyon, parehong damit, wala ring lumalapit sa kanya. May sumubok lapitan, si Andeng, isang bata rin. Pero sa sobrang lakas ng iyak niya, pagka-uwi, nilagnat siya ng 2 araw. Sabi niya daw, laki raw ng ulo at ang ngiti parang hindi tao. Hindi ako naniniwala, kaya isang hapon, dinala ko ang phone ko. Lumapit ako sa puno habang nagre-record. Habang papalapit ako, napansin kong hindi gumagalaw ang katawan ng bata, pero ang mga mata sumusunod sa akin. Pagkalapit ko, bigla siyang ngumiti. Hindi ito pang bata. Malapad, mahaba at yung ulo, hindi lang malaki. Parang may isa pang ulo sa likod at pilit tinatago ng buhok. Pagbalik ko sa bahay, excited akong hit-check ang video. Pero pag-play ko, wala. May batang silhouette, oo. Pero walang muka, walang anino. At may tunog sa background, bulong. "Kunin mo na ako. Kunin mo ako. Kunin mo ako." Paglingon ko sa bintana, may parang aninong dumaan. Ulo lang, nakasilip mula sa dilim. Kinabukasan, wala na si Mama. Bukas ang pintuan, may mga yabag ng bata sa putik. Isa lang ang malinaw sa akin, hindi bata yon. At hindi siya umaalis hanggat walang kapalit. Sinunog na ng mga tanod ang puno ng mangga. Pero gabi-gabi, may naririnig pa rin akong tawa ng bata mula sa gilid ng palayan. At kung minsan, kung may tumatawag mula sa dilim, pwede bang makisilong sa ilalim ng puno? Follow me for more stories like this.